Mayos ko ito, bulongang maruming batang may grasa habang nakatingin sa marangyang sasakyan. Humalakak ng malakas ang milyonaryo. Ngunit sa ilang segundo ay gagawin ng batang iyon ang hindi maisip at patatahimikin ang lahat. Bumuga nga, uso ang makina nga Rolls-Royce Phantom sa gitna nga EDSA na naging sanhi nga traffic na umaabot ng 5 blok. Mariying hinampas ni Don Emilio Santiago ang manibela, kaya kinaskas ng singsing na ginto sa kanyang daliri ang imported na balat. Ang sasakyang iyon ay nakakahalagang 3 milyong piso at ngayon ay nakatigil na parang basura sa gitna ng araw. Inilalantad ang kanyang kahinaan para makitang lahat. Hindi ito maring mangyari. Bulong niya habang ramdam ang pawis na umagos sa kanyang sa kabila ng air conditioning na gumagana pa. Sa paligid niya, walang awa ang pagbusina ng mga super. Ang ilan ay sumisiga ng masasakit na salita mula sa kanilang bintana. Hindi sanay si Don Emilio na tratuhin ng ganito. Siya ang may-ari ng Santiago Luxury Motors, isa sa pinakamalaking kumpanya ng luxury cars sa bansa, at ngayon ay ipinagtataksil siya ng kanyang sariling sasakyan sa harap ng daan-daang tao. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang authorized dealership. Kailangan ko, NG tow truck ngayon. Ang Phantom ko ay uminto sa EDSA. Mr. Santiago, nasa serbisyo po ang aming specialized tow truck. Maaring tumagal NG hanggang 2 oras. Kalmadong sagot NG operator na nakakairita sa kanyang profesionalismo. 2 oras? Baliw ka ba? Hindi ako mananatili ritong 2 oras para mapahiya. Ikinagagalit ko po, sir, ngunit iyon po ang tinatayang oras. Binaba ni Don Emilio ang tawag, ramdam ang galit na kumukulo. Tumingin siya sa rearview mirror at nakita ang pila ng mga sasakyan na lumalaki. Ang mga tao ay nag-film gamit ang cellphone. Magiging balita ito, memes, biro. Ang dakilang Don Emilio Santiago, eksperto sa luxury cars, na ang sariling sasakyan ay nasiraan sa kalye. Ito ay nang may kumatok sa bintana. Lumingon si Don Emilio, handa ng sigawan kung sino man iyon, ngunit napahinto siya nang makita ang isang batang lalaki na mga 12 taong gulang, marumi sa grasa, na may lumang at punit na t-shirt. Ang gulo-gulong buhok ay bumaksak sa kanyang kayumangging mata na nakatingin sa kanya ng may kakaibang intensidad. Kailangan niyo po bang ang tulong, sir? Tanong ng bata, pinongunit matatag ang boses. Binuksan ni Don Emilio ang bintana ng sapat lamang para sumagot. Umalis ka rito, bata. Hindi ako tumatanggap ng limos. Hindi po ako humihingi ng limos, sir. Nag-aalok po ako ng tulong sa sasakyan. Ang tawang lumabas sa bibig ni Don Emilio ay malupit at malakas. Tulong? Ikaw? Isang maruming paslit? Gustong tumulong sa isang Rolls-Royce Phantom? Hindi natinag si Miguel Miggy Reyes. Sanay na siya sa ganitong uri na reaksyon. Alam ko po kung ano ang nangyayari sa ingay ng makina bago ito huminto at sa usok. Ito po ay overheating ng cooling system. Malamang po ay naipit ang water pump. Tumigil sa pagtawa si Don Emilio. Paano nalaman iyon ng bata? Makinig ka, bata, sabi niya. Binuksan ang pinto at lumabas ng sasakyan. Siya ay may taas na 1,085 metro, halos doblang taas ni Miggy. Hindi ko alam kung anong laro ang ginagawa mo, ngunit ang sasakyang ito ay mas mahal pa kaysa sa iyong bahay. Hindi kita hahayaan na dampian ito ng iyong maruming daliri. Kung gayon po, mas gugustuhin niyo pong manatili rito hanggang dumating ang tow truck. Tanong ni Miggy. Itinuro ang pila ng mga sasakyan na patuloy na lumalaki. Dahil sa nakikita ko po, matatagalan iyon. Tumingin sa paligid si Don Emilio, lumabas na ang matao mula sa kanilang masasakyan na nagrereklamo. Ang ilan ay lumalapit na may cellphone para mag-film. Nagiging pampublikong palabas ito. Nagtatrabaho po ang tatay ko diyan. Itinuro ni Miggy ang isang maliit at maruming talyer ilang metro ang layo. Nagayos po kaming sasakyan sa loop ng maraming taon. Maaari ko po bang tinyan man lang? Ang tatay mo? Muling tumawa si Don Emilio, ang talyer na iyon sa likod bahay. Ano ang inaayos niyo? Toyota Vios, Mitsubishi Lancer. Ito ay isang Rolls-Royce. Bata, wala kang ideya sa pagiging komplikado nito. Sa sandaling iyon, 3 lalaking nakasuot ng suit ang lumapit. Sila ang mga kasosyo ni Don Emilio na nasa sasakyan sa likuran at nasaksihan ang buong eksena. Emilio, ano ang nangyayari? Tanong ni Alfonso Valderrama. Sinusubukang huwag matawa sa sitwasyon. Nasira ang Phantom, sagot ni Don Emilio. Nahihiya. At ang batang ito, tanong ngang, isa pang kasosyo.
Tiningnan si Miggy mula ulo hanggang paa ng may pahamak. Sabi niya, kaya niya raw ayusin. Sabi ni Don Emilio at ang tatlo ay humalakak. Ay, kailangan kong makita ito. Sabi ni Alfonso, inilabas ang cellphone para mag-record. Ang bata mula sa talyer sa likod bahay ay ayusin ang Rolls Royce ng eksperto sa luxury cars. Magbiro lang po kayo, sabi ni Miggy. Ang boses ay kalmado pa rin, nungit may bahid ng hamon. Pero kung ayusin ko po, magkano po ang ibabayad niyo? Tiningnan ni Don Emilio ang bata ng may halong sorpresa at kasiyahan. Hinahamon mo ako? Nag-aalok po akong serbisyo. Bawat serbisyo ay may presyo. Sige, sabi ni Don Emilio, pinakrus ang mabraso. Kung ikaw, isang 12 taong gulang na paslit, ay magawang gumana muli ang sasakyang ito na 3 milyon, babayaran kitang 5,000 piso. Mas lumakas ang tawanan ng kasosyo. 5,000? Emilio, nabalif ka na ba? Relax, hindi niya magagawa. Ngunit magiging masaya ang makita siyang susubukan. Hindi nagpakita ng emosyon si Miggy. 7,000. Ano? Alos masamid si Don Emilio. 7,000 pesos. Iyon po ang tamang presyo para sa trabaho at sa pampublikong kahihiyan na dinaranas ko ngayon. Tiningnan ni Don Emilio ang kanyang makaibigan na nagre-record ng lahat at tumatawa. Nagiging content na ito para sa kanilang social media. Sige, bata, 7,000. Pero kapag pumalya ka, lilinisin mo ang sasakyan ko ng libre sa loob ng 1 buwan. Tanggap mo. Iniabot ni Miggy ang kanyang maruming kamay. Tanggap ko po. Tiningnan ni Don Emilio ang kamay ng may pagkasuklam, ngunit kinamayan pa rin niya para lang mapanatili ang palabas. Maari mo nang simulan ang iyong palabas, sabi niya, yumukot ng may panunuya. Hindi nag-aksaya ng oras si Miggy, tumakbo papunta sa talyer, at bumalik na may toolbox na tila mas malaki pa sa kanya. Inilagay niya ito sa sahig sa tabi ng Rolls Royce at binuksan ang hood ng may kadalian na ikinagulat maging ni Don Emilio. Talagang gagawin niya, bulong ni Alfonso. Kinukunan ang bawat galaw. Sumisit si Miggy sa makina na tila alam niya ang bawat piyesa sa kaniyang memorya. Ang kanyang maliliit na kamay ay kumilos ng may surgical precision. Kinokonekta ang mahos, chin-check ang mga koneksyon, at sinusubukan ang mabahagi. Walang pag-alinlangan, walang nasasayang na galaw. Tara, sabi niya pagkatapos ng ilang minuto. Itinuro ang isang partikular na piyesa, water pump naipit. Eksakto po sa sinabi ko. Lumapit si Don Emilio na hindi makapaniwala. Talagang tama ang pagdiagnose niya sa problema. Madali ang pagdiagnose, sabi niya, sinusubukang bawin ang kontrol sa sitwasyon. Ang pag-ayos ay ibang usapan, panurin niyo po, simpleng sagot ni Miggy. Ang nangyari sa sumunod na 19 minuto ay nagpatahimik sa lahat. Binuwag ni Miggy ang water pump ng napakabilis, nilinis ang mga bahagi, pinalitan ang isang piyesa na dinala niya mula sa talyer, at muling binuo ang lahat ng may katumpakan ng 1 orasan. Napakabilis kumilos ng kanyang daliri na halos hindi masundan. Imposible ito, bulong ni Alfonso, tumigil sa pagtawa. Siya ay isang bata na alam ang ginagawa niya. Dagdag ng isa pang kasosyo, tunay na humanga. Walang sinabi si Don Emilio, pinagmamasdan lamang, nararamdaman ang kakaiba sa kanyang dibdib. Hindi ito pahanga, tumanggi siyang aminin ito ay pakalito. Paano nalaman ng batang iyon ang lahat ng iyon? Tapos na po, sabi ni Mig, isinara ang hood at pinunasan ang kanyang makamay sa isang lumang basahan. Maari niyo na pong paandarin, maari ko nang paandarin, ulit ni Don Emilio. Talaga bang naniniwala ka na? Paandarin mo na ang sasayan, Emilio, sabi ni Alfonso. Tingnan natin kung ang bata ay mangkukulam o manloloko. Pumasok si Don Emilio sa sasakyan, mabilis ang tibok ng puso. Hindi niya alam kung ano ang mas gusto niya, kung ang gumana ang sasakyan o hindi. Pinaikot niya ang susi at ang makina ng Rolls-Royce Phantom ay umugong ng perpekto. Malambot at malakas tulad ng araw na ito ay lumabas sa pabrika. Ang sumunod na katahimikan ay lubos. Maging ang mga taong bumubusina ay tumigil upang iproseso ang nasaksihan nila. Hindi ito possible. Bulong ni Don Emilio, nakatingin sa dashboard na nagpapakita na perpektong gumagana ang lahat ng sistema. Isinara ni Miggy ang kanyang toolbox. 7,000 pesos po tulad ng napakasunduan. Lumabas si Don Emiliong sasakyan. Ang isip ay sinusubukang iproseso pa rin ang nangyari. Ang mga kasosyo ay nakanganga. Ang mga cellphone ay nagre-record pa rin. Paano mo natutunan ito? Tanong ni Don Emilio. At sa unang pagkakataon ay walang panunuya sa kanyang boses. Tinuruan po ako ngang tatay ko, sagot ni Miggy.
Nagtatrabaho po ako sa kanya mula pa noong 7 taong gulang ako. Naayos ko na po ang mahigit 200 sasakyan. Ha? 12 taong gulang ka? At ikaw, ilang taong gulang na? 40, 50, at hindi mo man lang ma-diagnose ang problema ng sarili mong sasakyan. Ang sagot ay parang sampal, tumawa ang makasosyo. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi kay Miggy, kundi kay Don Emilio. Bayaran mo na ang bata. Emilio, sabi ni Alfonso. Pinahirapan niya iyon. Kinuha ni Don Emilio ang kanyang wallet. Tulala pa rin. Nagbilang siya na 7,000 pesos na papel at iniabot kay Miggy na kinuha ang pera at binilang ulit sa harap ng lahat. Salamat po sa negosyo, sir. Sabi niya, isinilit ang pera sa kanyang bulsa. Teka, sabi ni Don Emilio, hinawakan ang braso ng bata. Saan mo natutunan ang tungkol sa Rolls-Royce? Ang nasasakyang ito ay may komplikadong sistema, high-tech. Natutunan ko po sa pagbabasa. Mayroon po akong lahat ng technical na manual sa bahay. Palagi pong sinasabi ngang tatay ko na ang kaalaman ay hindi kumukuha ng espasyo. Technical na manual ng Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, lahat po ngang mahanap ko sa internet. Nag-aral po ako araw-araw pagkatapos ng klase. Tiningnan ni Don Emilio ang maruming batang iyon na kakapanalo, lamang ng 7,000 pesos. Sa pag-ayos sa loob ng 15 minuto ngang isang problema, naabutin ng ilang oras para malutas ng dealership at nakaramdam ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kahinahunan. Ano ang pangalan mo? Tanong niya. Miguel Santos po. Miggy, Miguel Santos. Ulit ni Don Emilio. Humanga ka sa akin ngayon. Salamat po, sir. Kinuha ni Miggy ang kanyang toolbox at nagsimulang bumalik sa talyer. Pinanood siya ni Don Emilio na umalis. Nararamdaman na may nagbago sa araw na iyon. Natalo siya ng sang bata, napahiya sa publiko. Ngunit kakaiba, hindi siya nakaramdam galit. Emilio, tawag ni Alfonso. Nakita mo ba ang nakita ko? Nakita ko ang isang 12 taong gulang na bata na nag-ayos ng Rolls-Royce sa loob ng 15 minuto. Hindi, sabi ni Alfonso. Ipinakita ang cellphone. Nakita ko ito sa screen. Ang video na na-record niya ay mayroon ng 15,000 views at mabilis na ibinabahagi. Hindi nagtatawanan ang mga tao kay Don Emilio. Humahanga sila kay Miggy. Ang bata ay nagbiral, sabi ni Alfonso. Tingnan mo ang makomento. Nagbasa si Don Emilio ng ilan. Ang batang ito ay henyo. Gusto kong siya ang mag-ayos ng sasakyan ko. Ang talento ay walang edad, kailangang lunukin milyonaryo ang kanyang pagmamataas. Ipinikit ni Don Emilio ang kanyang mamata. Ang araw na iyon ay dapat na nakakahiya, ngunit sa paanuman ay naramdaman niya na may natutunan siyang mahalaga. Umalis na tayo, sabi niya, pumasok sa Rolls-Royce na gumagana na ng perpekto. May trabaho akong gagawin, ngunit habang nagmamaneho pabalik sa opisina, hindi niya maiwasang isipin ang batang si Miguel Santos. Isang pangalan na hindi niya malilimutan agad. Ang hindi alam ni Don Emilio ay ang pagtatagpo na iyon ay simula pa lamang. Nakatagdang magtagpo ang kanilang buhay sa paraang hindi nila maisip. Pumasok si Miggy sa talyer na may 7,000 pesos sa bulsa. Ang puso ay mabilis pa ring tumibok dahil sa adrenaline. Si Mang Jose Reyes, ang kanyang ama, ay nasa ilalim ng isang lumang Toyota Vios. Tanging ang magabinti lamang ang nakikita. Ang tunog ng kasangkapan ay umalingaw-ngaw sa maliit at masikip na espasyo na nagsilbing talyer at halos bahay para sa kanilang dalawa. Tay, hindi po kayo maniniwala sa nangyari. Sabi ni Miggy, inilabas ang pera mula sa bulsa. Lumabas si Mang Jose mula sa ilalim ng sasakyan. Ang mukha ay may marka ng kulubot ng isang taong nagtrabaho ng husto sa buong buhay. Siya ay 42 taong gulang. Ngunit mukhang 10 taong mas matanda. Pinunasan niya ang kanyang makamay sa basahan at tiningnan ang kanyang anak na may matang pagod ngunit mapagmahal. Ano na naman ang ginawa mo? Anak ko, inayos ko po ang isang Rolls-Royce Phantom sa kalye at nanalo po ako nito. Ipinakita ni Miggy ang pera, ang bagong banknote na may sariwang amoy. Tiningnan niya si Mang Jose na hindi makapaniwala. 7,000 pesos? Miggy, saan mo nakuha ang prang ito? Pangako ko po, tay. Isang Rolls-Royce po ang nasira sa harap ng talyer. Ang may-ari po ay isang mayabang na lalaki na tumawa sa akin. Nagpustahan po kami na hindi ko ito maayos. Ginawa ko po sa loob ng 15 minuto. Kinuha ni Mang Jose ang pera. Binibilang ang mga banknote na tila mawawala anumang oras. Anak, ito ay renta na 4 na buwan. Ito ay pagkain sa mesa. Ito ay patunay na tinuruan mo ako ng maayos.
Pakumpleto ni Miggy, nakangiti. Namuo ang luha sa mata ni Mang Jose. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Nararamdaman ang matinding pagmamalaki na hinaluan ng malalim na kalungkutan. Si Miggy ay matalino, may talento, may kakayahang gumawa niya mga bagay na hindi niya mismo magagawa. Ngunit lahat na iyon ay nasasayang sa isang talyer sa kapitbahayan. Inaayos ang malumang sasakyan sa murang halaga. Deserve mo ang higit pa rito, Miggy, sabi ni Mang Jose. Nangingini ang boses. Deserve mong mag-aral sa magandang paralan, magkaroon ng totoong maguro, hindi ang manatili rito sa maruming talyer na ito. Tay, huwag po kayong magsalitang ang ganyan. Kayo po ang nakturo sa akin ng lahat. Kayo po ang pinakamahusay na guro na maari kong makaroon. Pero hindi ko may bibigay sa iyo ang kailangan mo. Hindi ako makakabayad ng pribadong paralan, technical course, universidad. Magagawa po natin iyon, tay. Sa parang ito, maari na tayong magsimulang mag-ipon. Tumango si Mang Jose, pinunasan ang kanyang nga mata. Tama ka, mag-ipon tayo, gagawin natin na lumago ang parang ito. Ang hindi alam na lawa ay sa mismong sandaling iyon, si Don Emilio Santiago ay nasa kanyang marangyang opisina, pinapanood ang video ni Miggy na nagayos ng Rolls Royce na nagba-viral sa social media. Mayroon na itong kalahating milyong views at patuloy na lumalaki. Hindi ito kapani-paniwala, sabi ni Carla Santiago, pumasok sa opisina ng ama na may hawak na cellphone. Sa edad na 17, siya ang lahat ng inaasahan ni Don Emilio sa isang anak na babae, matalino, maganda, edukado, ngunit kamakailan ay mas kinukwestiyon niya ang ngahalaga ng kanyang ama. Dad, nakita mo na ba ang video? Mayroon na itong mahigit 500,000 views. Nakita ko? Tuyong sagot ni Don Emilio, inilipat ang mama papel sa desk. At hindi ba ito kapani-paniwala? Isang 12 taong gulang na bata na nag-aayos ng Rolls Royce. Sa tingin ko ay swerte lang, marahil ay nakita na niya ang problema dati sa ibang sasakyan. Swerte, Dad, nadiagnoze niya ang problema sa pakikinig lang sa ingay. Iyan ay purong talento. Bumuntong hininga si Don Emilio. Ayaw niyang aminin, ngunit tama ang kanyang anak. May kakaiba sa batang iyon. Isang bagay na wala siya sa kabilang lahat ng kanyang milyones. Ano ang gusto mong gawin ko? Carla, bigyan siyang tropeo? Gusto kong kilalanin mo ang talento kapag nakita mo. Ang batang iyon ay maaring nagtatrabaho para sa iyo. Mas natututo, lumalago. Siya ay isang 12 taong gulang na bata. May mga batas sa paggawa. Carla, hindi ko lang basta pwedeng i-hire ang isang bata. Pero kaya mong tumulong. Kaya mong magbayad ng kurso. Mas magandang paaralan. At bakit ko gagawin iyon? Tiningnan ni Carla ang kanyang ama ng may pagkadismaya. Dahil may kapangyarihan kang baguhin ang kanyang buhay. Dahil mayroon kang sapat na pera na hindi mo man lang mararamdaman ang kakulangan. Dahil iyon ang tama, nanatili si Don Emilio sa katahimikan. Ang kanyang anak ay may nakakairitang kakayahan na palaging tamaan ang tamang sugat. Pag-isipan ko, sabi niya sa huli, huwag kang mag-isip ng masyadong matagal. Ang mga pagkakataon ay hindi naghihintay. Lumabas si Carla ng opisina, iniwan si Don Emilio na mag-isa sa kanyang na iniisip. Muli niyang pinianood ang video, binibigyang pansin ang bawat detalye. Ang paraan nagapagkilos ni Miggy, ang kumpiyansa sa kanyang magakilos, ang surgical precision. Hindi iyon swerte, ito ay mga taon nagapagsasanay, pag-aral, dedikasyon. At pagkatapos ay nakita niya ang isang bagay na hindi niya napansin dati. Sa likod ng video sa loob ng ilang segundo ay lumitaw ang talyer kung saan kinuha ni Miggy ang mga kasangkapan. Ito ay isang napakaliit na lugar na may lumang kagamitan, lumalabas ang pintura sa dingding. Ngunit sa itaas ng pinto ay may karatula. Reyes Auto Works, General Mechanical. Reyes Auto Works, bulong ni Don Emilio. Kaya ang ama ay talagang mekaniko. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang kanyang personal assistant. Mang Leo, kailangan kong imbestigahan mo ang isang talyer para sa akin. Reyes Auto Works ay nasa EDSA. Malapit sa kung saan nasiraan ang sasakyan ko ngayon. Imbestigahan, sir. Ano po ang gusto niyong malaman? Lahat. Gaano nakatagal sa merkado? Financial situation. Kasaysayan ng may-ari. Gusto ko ngang kumpletong report bukas ng umaga. Opo, sir. Binaba ni Don Emilio ang tawag at muling tiningnan ang video. Mayroon na itong halos 1 milyong views. Ngayon, ang mga tao ay nagbabahagi, nagkokomento, gumagawa ng montages. Si Miguel Miggy Reyes ay naging isang maliit na internet celebrity sa loob ng ilang oras.
Nang gabing iyon, sa simpleng bahay na pinagsamahan nina Mang Jose at Miggy sa isang liblib na kapitbahayan, nahapunan ang mag-ama ang kanin at itlog nang magsimulang tumunog ang cellphone ni Miggy nang walang tigil. Ano ang nangyayari? Tanong ni Mang Jose, nag-aalala. Kinuha ni Miggy ang cellphone at nanlaki ang kanyang nga mata. Tay, ang video po ngayon ay may 1 milyong views. 1 milyon? Paano? Ibinabahagi po nga tao. Tingnan niyo po ang nga komento. Nagbasa si Mang Jose ng ilan. Hindi makapaniwala. Ang batang ito ay mas may kakayahan kaysa sa maraming tituladong mekaniko. May maghiresana sa batang ito bago pa man ito nakawin ng ibang bansa. Pilipinas. Sinasayang ang nga talento tulad ngang dati. Gusto kong dalhin ang sasakyan ko para lang siya ang mag-ayos. Anak, seryoso ito. Kinikilala ka nga tao, pero maganda po iyon. Mas maraming customer po ang darating sa talyer. Sasagot pa sana si Mang Jose nang may kumatok sa pinto. Gabi na, pasado alas, 1:00 na. Maingat siyang nagbukas at nakita ang isang eleganteng babae na mga 40 taong gulang na may microphone sa kamay at isang chamaraman sa likuran niya. Magandang gabi po. Ako po si Patricia Morales na ABS-CBN News. Hinahanap po namin si Miguel Santos, ang batang nagayos ng Rolls-Royce ngayon. Napako si Mang Jose. TV, paano niyo nalaman kung saan kami nakatira? Viral po ang video, sir. Nag-imbestiga po kami at nahanap ang address ng talyer. Itinuro po kami nga kapitbahay sa inyong bahay. Mari po ba kaming makaroon ng mabilis na panayam kay Miggy? Hindi ko alam. Minor de edad siya. Tay, okay lang po. Lumitaw si Miggy sa likod na ama. Gusto ko pong magsalita. Gumiti ang reporter. Mabuti. Dito na lang po sa pinto. Mabilis lang po. Binuksan nila ang mga camera at nagsimula si Patricia. Nandito po ako kasama si Miguel Santos, hanggang 2 taong gulang, na bata na nagviral ngayon sa pagayos NG, isang Rolls-Royce Phantom, sa gitna ng EDSA. Miggy, paano mo po natutunan ang paggawa nito? Tiningnan ni Miggy ang kamera ng natural. Tinuruan po ako ng tatay ko mula pa nung bata ako. Siya po ang pinakamahusay na mekaniko na nabubuhay. Naramdaman ni Mang Jose na muling napuno ng luha ang kanyang mamata. At paano mo po nalaman ang gagawin sa isang komplikadong sasakyan? Nag-aral po ako, nagbabasa ng technical na manual, nanonood ng mga video, nagsasanay araw-araw. Bawat sasakyan ay isang makina at bawat makina ay may lohika. Kailangan lang po nating intindihin kung paano gumagana ang mapiyesa ng makasama. Layunin mo po bang magpatuloy sa karera sa larangan na ito? Opo, gusto ko pong mag-aral ng mechanical engineering. Magtayo ng sarili kong kumpanya balang araw, pero una po, kailangan ko pong tulungan ang tatay ko na palaguin ang talyer namin. At ano po ang sasabihin mo sa mga taong nanonood? Nag-isip sandali si Miggy, na ang talento po ay walang kinalaman sa pera o sa mamahaling paaralan. Ito po ay may kinalaman sa dedikasyon. Itinuro po sa akin iyan ng tatay ko. Wala po siyang gaanong naabot, pero palagi po siyang may karunungan. Ang panayam ay tumagal lamang ng 5 minuto. Ngunit nang ipalabas ito sa balita sa gabi ay nagdulot ito ng mas malaking epekto. Hindi lamang hinangaan ng mga tao ang kakayahan ni Miggy, kundi kinilala rin nila ang kanyang kwento ng pagbangon. Pinanot ni Don Emilio ang panayam sa bahay, mag-isa sa kanyang napakalaking sala. Nakinig siya sa bawat salita ni Miggy. Nakita niya ang paraan ng pagsasalita ng bata tungkol sa kanyang ama ng may pagmamahal at paggalang. Naramdaman niya ang kakaiba sa kanyang dibdib. Isang halongang paganga at inggit. Ang kanyang sariling anak ay namatay 5 taon na ang nakakaraan sa isang aksidente sa sasakyan. Siya ay parehong edad ni Miggy sa panahong iyon. Mula noon, sumisit si Don Emilio sa trabaho, naipon ng kayamanan, ngunit nawalan ng kakayahang makaramdam. Si Carla ang tanging natitira sa kanya, ngunit alam niya na nawawalan din siya nito dahil sa kanyang pagmamataas at kalamigan. Dad, nakita mo na ba ang panayam? Pumasok si Carla sa sala. Nakita ko. At ano? At hindi mo ba nararamdaman ang kagustuhang tumulong? Ang gumawang isang bagay? Nanatili si Don Emilio sa katahimikan sa mahabang sandali. Ano ang gusto mong gawin ko, Carla? Hindi ko alam. Pero mayroon kang resources, contacts, kapangyarihan. Ang batang iyon ay may talento. Makasama, maari kaming Hindi ko kailangan ng kasosyo. Lalo na isang 12 taong gulang na bata. Hindi ito tungkol sa pangangailangan mo, ito ay tungkol sa pangangailangan niya sa iyo. At bakit ito magiging problema ko? Tiningnan ni Carla ang kanyang ama ng may kalungkutan.
Dahil bago ka naging ganitong malamig at kalkuladong tao, ikaw ay isang mabuting tao. Naalala mo ba nung buhay pa si Rafael? Sabi mo, gusto mong magiwan ng legacy, gumawa ng pagkakaiba sa buhay ng mga tao. Ang pangalan ng namatay na anak ay tumama kay Don Emilio na parang suntok. Huwag kang magsalita tungkol kay Rafael. Kung may magsasalita, sa tingin mo ba ay ipagmamalaki niya ang naging ikaw? Isang tao na may lahat, ngunit walang ibinabahagi. Lumabas ka rito, Carla. Hindi mo kailangang marinig ito. Ang batang iyon ay kasing edad ni Rafael nung namatay siya. May talento siya, may mga pangarap, may kinabukasan. Kaya mo siyang tulungan na maabot ang kinabukasan na iyon. Sinabi ko sa iyong lumabas ka. Sigaw ni Don Emilio. Tumayo mula sa kanyang upuan. Umurong si Charla. May luha sa kanyang mata. Imposible ka, sabi niya bago tumakbo palabas. Muling naiwan si Don Emilio na mag-isa, nanginginig sa galit at sakit. Ayaw niya kapag hinahawakan ni Carla ang paksang iyon. Ayaw niyang maalala ang anak na nawala sa kanya. Ayaw niyang maramdaman ang anumang bagay. Ngunit ng gabing iyon, nang sa wakas ay natulog siya, pinanaginipan niya si Rafael. Sa panaginip buhay ang kanyang anak na kangiti, naglalaro ng malaruang sasakyan. At sa tabi niya ay si Miggy na tinuturuan si Rafael na ayusin ang maliliit na makina. Dad, sabi ni Rafael sa panaginip, si Miggy ang kaibigan ko, tutulungan mo siya, di ba? Nagising si Don Emilio na pinagpapawisan mabilis ang tibok ng puso. 3:00 ng umaga. Kinuha niya ang cellphone at muling binasa ang report na ipinadala ni Mang Leo tungkol sa Reyes Auto Works. Itinatak 15 taon na ang nakakaraan. May-ari, Josie Reyes, 42 taong gulang, biyudo. Namatay ang asawa, 3 taon na ang nakakaraan dahil sa komplikasyon sa kalusugan. Isang anak, Miguel Santos, 12 taong gulang, mahirap ang pinansyal na sitwasyon, mayutang sa mga supplier, atrasado sa renta, lumang kagamitan. Buwanang average na kita, 3,500 pesos. Reputasyon sa kapitbahayan, mahusay. Kilala sa pagiging matapat at magaling sa trabaho. 3,500 pesos bawat buwan. Mas malaki pa sa halagang iyon ang ginagastos ni Don Emilio sa isang kainan lamang sa mamahaling restaurant at ang taong iyon ay nagpapalaki ng isang henyo sa napakaliit na halaga. Kinuha niya ang cellphone at nag-type kang mensahe para kay Mang Leo. Gusto kong mag-schedule ng meeting kay Mang Jose Reyes bukas sa tanghali sa aking opisina. Nag-alinlangan siya bago ipadala. Ano ba talaga ang gusto niya? Bakit niya ito ginagawa? Hindi niya masagot ang matanong na iyon, ngunit pinindot pa rin niya ang send. Agad na sumagot si Mang Leo. Opo sir, mas magandang oras sa tanghali. At Mang Leo, Sir, maging magalang sa pag-imbita. Hindi ito utos, ito ay imbitasyon. Naintindihan po sir. Pinatay ni Don Emilio ang cellphone at tumingin sa kisame. Ramdam niya na malapit na siyang gumawa ng isang desisyon na babago sa lahat. Hindi niya alam kung ito ay mabuti o masama. Ngunit sa unang pagkakataon sa lupa-nahama mataon, naramdaman niya na may ginagawa siyang tama. Kinaumagahan, nakatanggap si Mang Jose ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hello, Mang Jose Reyes. Magandang umaga. Ako po si Leonardo Andrade. Assistant po ako ni Mr. Emilio Santiago. Halos mahulo ni Mang Jose ang telepono. Emilio Santiago? Ang may-aring Rolls-Royce? Eksakto po. Gusto po kayong imbitahan ni Mr. Santiago sa isang meeting ngayong tanghali sa aming opisina. Maari po ba isang meeting tungkol sa ano? Tungkol po sa inyong anak, sir, at tungkol po sa mga oportunidad. Tiningnan ni Mang Jose si Miggy na nagayos ng mga kasangkapan sa sulok ng talyer. Oportunidad? Opo sir. Umanga po si Mr. Santiago sa talento ni Miggy at gusto po niyang talakayin ang ilang posibilidad. Maari ko po bang kumpirmahin ang inyong presensya? Hindi alam ni Mang Jose kung dapat siyang magtiwala, ngunit may isang bagay sa magalang na boses ni Mang Leo ang kumbinsido sa kanya. Sige, tanghali. Saan? Ibinigay ni Mang Leo ang address at isinulat ito ni Mang Jose nang nanginginig ang mga kamay. Sino po iyon? Tanong ni Miggy nang ibaba niya ang tawag. Siya ang may-ari ng Rolls-Royce. Gusto niya tayong kausapin? Tungkol sa ano? Hindi ko alam anak pero sa tingin ko ay malalaman natin. Sa tanghali, sina Mang Jose at Miggy ay nasa harap ng pinakamararangyang commercial building sa Makati City. Sina Salamin ang minaga. Salamin, may seguridad sa pinto, ma-imported na sasakyan sa parking lot. Pakiramdam nila ay ganap silang wala sa lugar sa kanilang simpleng damit at mga kamay.
na may mansang grasa na hindi maalis ng anumang sabon. Toy, natatakot po ako, bulong ni Mig. Ako rin, anak, pero papasok tayo. Pinigilan silang security guard sa pinto. Maari ko po ba kayong tulungan? May meeting po kami kay Mr. Emilio Santiago, sabi ni Mang Jose, sinusubukang maging kumpiyansa. Tiningnan ng gwardiya ang listahan at tumango. 40th floor, elevator sa kanan. Habang umaakyat sila sa salaming elevator, nakita nina Mang Jose at Miggy ang kanilang mga refleksyon. Dalawang simpleng lalaki, manggagawa, sa isang mundo na hindi ginawa para sa kanila. Ngunit nang bumukas ang mapinto, sinalubong sila ni Mang Leo ng may tunay na ngiti. Mang Jose, Miggy, welcome po. Mangyaring sumama po kayo sa akin. Dinala sila sa isang meeting room na may panoramic view ng lungsod. Nakatayo si Don Emilio, nakatingin sa bintana, nakatalikod sa kanila. Mr. Santiago, dumating na po ang inyong mabisita. Anunsyo ni Mang Leo bago lumabas. Dahan-dahang lumingon si Don Emilio. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mang Jose ang taong humiya sa kanyang anak. Ngunit nakita rin niya ang isang bagay sa kanyang mata na hindi niya inaasahan. Jose, Miggy, salamat sa pagpunta, sabi ni Don Emilio. Itinuro ang midaupuan. Pakisuyo, umupo kayo. Marami tayong pag-usapan. At habang sila ay umupo, wala sa kanila ang nakaisip na ang pag-usap na iyon ay babago sa kanilang buhay magpakailanman. Ang meeting room ay tila mas malaki sa mabigat na katahimikan na bumaba matapos ang imbitasyon ni Don Emilio na umupo. Inuso ni Mang Jose ang isang upuan para kay Miggy at pagkatapos ay umupo sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang kamay ay pinakpapawisan na nakapatong sa kanyang tuhod. Hindi pa sila nakapunta sa isang lugar na kasing luho niyan. Ang solidong mesa na kahoy ay kumikinang sa ilalim ng hindi direktang ilaw. Ang mapainting sa dingding ay malamang na mas mahal pa kaysa sa buong talye at ang panoramic view nga Metro Manila sa pamamagitan ng mga bintana mula sa sahig hanggang kisama ay kahanga-hanga. Nanatili si Don Emilio na nakatayo sa loop ng ilang segundo. Pinag-aralan ang dalawa. Mahama na nakaswot na parahong simpleng damit na nakarang araw, malinis, ngunit luma na dahil sa panahon at trabaho. Ang makamay ng pareho ay may mansang grasa na hindi maalis ng anumang sabon. Permanenteng marka ng mga nagtatrabaho gamit ang kanilang sariling makamay. Sila ang ganap na kabaliktaran ng lahat ng kinakatawan ng opisina na iyon. Gusto niyo po ba ang tubig, kape, juice? Alok ni Don Emilio. Sinusubukang basagin ang yelo. Tubig, okay po, salamat, sagot ni Mang Jose. Lumabas ang boses ng mas mahina kaysa sa kanyang nilalayon. Naglagay si Don Emilio ng 3 baso ng tubig mula sa isang kristal na pitsil at sa wakas ay umupo sa harap nila. Pinagmasdan ni Miggy ang bawat galaw nang may matatalas na mata na hindi nawawala ang anumang detalye. Ang parehong atensyon na inilalapat niya sa pag-aral ng mga makina. Mang Jose, Miggy, panimula ni Don Emilio, pinaglapit ang kanyang makamay sa mesa. Tinawagan ko kayo dahil kailangan kong sabihin ang ilang bagay. Una, tungkol kahapon, umayos ng upo si Mang Jose. Handa na depensahan ang kanyang anak kung kinakailangan. Ako ay bastos, mayabang. Tinrato ko ang inyong anak na parang walang kakayahan samantalang sa katotohanan ay pambihira ang kanyang talento. Huminto si Don Emilio, malinaw na nahihirapan ang masalita sa kanyang pagmamataas. Gusto kong humingi ng paumanhin sa inyong dalawa. Ang pahingi ng paumanhin ay ganap na ikinagulat ni Mang Jose. Marami siyang inaasahan. Marahil ay isang demanda dahil hinawakan ni Miggy ang sasakyan ng walang formal na pahintulot. Marahil ay isang alok na ibalik ang pera. Kahit isang banta, ngunit isang tunay na pahingingang paumanhin mula sa isang tao tulad ni Don Emilio Santiago. Hindi niya iyon inaasahan. Mr. Santiago, sabi ni Mang Jose ng maingat, ang anak ko po ay gumawa ng tapat na trabaho. Binayaran niyo po ang napagkasunduang halaga. Wala po kayong dapat ikapatawad. O mayroon, din ni Don Emilio. Binayaran ko ang serbisyo, ngunit hindi ko binayaran ang mga kahihiyan, ang matawanan, ang pagtrato sa kanya na parang mas mababa ang kakayahan dahil lamang sa bata at mahirap siya. Ang salitang mahirap ay umaling-aungaw sa silit na parang puto. Ibaba ni Miggy ang kanyang mata at naramdaman ni Mang Jose na nagsisimulang kumulo ang galit, ngunit kinontrol niya ang kanyang sarili. Mahirap po kami, Mr. Santiago, sabi ni Miggy bigla, itinas ang kanyang mga mata ng may dignidad na ikinagulat maging ni Don Emilio. Pero hindi po ibig sabihin niyan ay tanga kami.
Itinuro po sa akin ng tatay ko na ang dignidad ay walang presyo at ang kaalaman ay hindi nangangailangan ng pera para makamtan. Ngumiti si Don Emilio. Isang malungkot na ngiti, halos melankolik. Mahusay ang pagtuturo nga iyong ama, mas mahusay kaysa sa maraming mayayamang magulang na nagtuturo sa kanilang nga anak. Nakaroon ng sandaling katahimikan kung saan ang tatlong lalaki, dahil si Miggy kahit sa edad na 12 ay kumilos na parang isang lalaki, ay nagtititigan. Ngunit hindi lamang para humingi ng paumanhin kaya ko kayo ipinatawag dito. Patuloy ni Don Emilio. Binuksan ang isang folder na nasa mesa. Inimbestigahan ko ang inyong talyer. Naniga si Mang Jose. Inimbestigahan? Oh, alam kong may utang kayo sa mga supplier na ang renta ay atrasado ng 3 buwan. Na ang mga kagamitan ay luma na at ang buwanang kita ay halos pambayad lang sa pangunahing gastusin. Hindi po yon inyong kinalaman. Sabi ni Mang Jose. Mas matigas ang boses ngayon. Alam ko, at normal ay hindi naman, ngunit pagkatapos kong makita ang talento niyang anak, pagkatapos kong makita ang panayam kagabi, pagkatapos kong makita kung paano niyo pinag-usapan ang isa't isa ng may pagmamahal at paggalang, huminto si Don Emilio, huminga ng malalim, mayroon akong alok. Anong uri ng alok? Tanong ni Mang Jose. Nag-aalangan. Binuksan ni Don Emilio ang folder at kumuhang ilang dokumento. Gusto kong mamuhunan sa inyong talyer. Gusto kong i-modernize ito. Lagyan ng mga state-of-the-art na kagamitan. Gumawa ng isang training center na espesyalista sa luxury cars. Nanlaki ang mata ni Mang Jose. Mamuhunan? Bakit? Dahil ang Pilipinas ay puno ngang nasasayang na talento. Mga tao tulad ni Miggy na maaring nakpapabago sa mundo, ngunit nakulong sa mga sitwasyon na hindi nakpapahintulot ng paglago. Ako ang may pera, kayo ang may talento. Makasama, mari tayong lumikha nga isang pambihirang bagay. At ano po ang mapapala niyo? Tanong ni Mang Jose, nag-aalangan pa rin. Sa kanyang karanasan, ang mayayamang tao ay hindi kailanman gumagawa nga anuman ng walang kapalit. Partisipasyon sa kita. 30 nege talyer ay magiging akin. Kayo ang mananatili sa 70 at ganap na kontrol sa mga operasyon. Ako ay mamumuhunan lamang nege pera at magdadala nege mga high-end na customer. Tiningnan ni Miggy ang kanyang ama, sinusubukang basahin ang kanyang ekspresyon. Malinaw na nahihirapan si Mang Jose sa impormasyon. Nahahati sa pagitan ng oportunidad at kawalan ng tiwala. Magkano po ang investment ang pinag-usapan natin? Tanong ni Mang Jose. 500,000 pesos sa simula, kalmadong sagot ni Don Emilio. Halos mahulog si Mang Jose sa upuan. 500,000 pesos. Ay mas malaki pa sa parang nakita niya sa buong buhay niya kung pagsasamahin. 500. Visi sata. Nolla, naudal siya. Para sa simula. Modernong kagamitan, kumpeltong renovation ng espasyo, specialized training para sa iyo, at kay Miggy, marketing, official certifications. Gusto kong going Reyes Auto Works ang benchmark para sa luxury vehicle maintenance sa Metro Manila. Pero, Mr. Santiago, suminggit si Miggy, bakit niyo po gagawin ito? Kayo mismo po ang nagsabi kahapon na kami po ay talyer sa likod bahay lang. Ipinikit ni Don Emilio ang kanyang mata, nahihiya sa kanyang sariling masalita. Nagsalita ako ngang kakilakilabot kahapon, mga bagay na ikinahihiyang aking anak, nga aking yumaong anak na marinig. Ang inyong anak? Tanong ni Mang Jose ng mahinahon. Namatay si Rafael 5 taon na ang nakakaraan sa isang aksidente sa sasakyan. Siya ay 12 taong gulang kasing edad ni Miggy. Naging ganap na tahimik ang silit. Naramdaman ni Mang Jose na humigpit ang kanyang puso. Alam niya kung ano ang mawalan ng mahal sa buhay. Nawalan siyang asawa 3 taon na ang nakakaraan. Ikinagagalit ko po ng lubos, sabi ni Mang Jose ng taos puso. Salamat. Humingangang malalim si Don Emilio. Si Rafael ay mahilig sa sasakyan. Gumugugol siyang oras sa panonood ng video ng mekaniko, pagbuwag ng laruan para maintindihan kung paano gumagana. Gusto niyang maging mechanical engineer paglaki niya. Naramdaman ni Miggy ang buhol sa kanyang lalamunan. Ito mismo ang gusto niya. Nang makita ko ang inyong anak kahapon, patuloy ni Don Emilio, nanginginig ang boses. Nang makita ko ang paraan ng pagtatrabaho niya, ang pasyon sa kanyang mata, ang presisyon sa kanyang galaw, nakita ko si Rafael. Nakita ko kung ano ang maaring naging anak ko kung nakaroon siya na pagkakataon na lumaki. Nagsimulang umagos ang luha sa mukha ni Don Emilio, isang tao na hindi umiyak sa loob ng maraming taon,
Nanak tayo ng baluti ng kalamigan at pagmamataas upang hindi maramdaman ang sakit ng pagkawala. Kaya gusto kong mamuhunan. Sabi niya, pinunasan ang kanyang mata ng walang hiya. Hindi ko maibabalik ang aking anak, ngunit maaari kong tulungan ang isa pang ama na bigyan ang kanyang anak ng oportunidad na hindi ko kailanman naibigay sa akin. Umiyak na rin si Mang Jose ngayon. Dalawang biyudo, dalawang ama na nakaranas ng sakit ng pagkawala. Nakaupo sa isang marangyang silid na nagbabahagi ng sakit na hindi kailanman kayang gamutin ng pera. Mr. Santiago, sabi ni Mang Jose, nanginginig ang boses. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Sabihin mong tanggap mo. Sabihin mong hahayaan mo akong gawin ito. Hindi para sa akin, kundi para kay Miggy, para sa pambihirang talento na mayroon siya. Tiningnan ni Miggy ang kanyang ama. Hinihintay ang kanyang desisyon. Malinaw na nahihirapan si Mang Jose sa loob. Sinasabi ngang kanyang pagmamataas na tanggihan na huwag tanggapin ang kawanggawa, ngunit sinasabi ngang pagmamahal sa kanyang anak na tanggapin na bigyan si Miggy nga oportunidad na nararapat sa kanya. Tay, sabi ni Miggy ng mahinahon, naalala niyo po ba ang palagi niyo pong sinasabi na hindi po natin pwedeng hayaan ang pagmamataas na hadlangan ang progreso? Tiningnan ni Mang Jose ang kanyang anak at ngumiti sa gitna ng luha. Kailan ka naging ganyan katalino? Natutunan ko po sa pinakamahusay na guro sa mundo, sagot ni Miggy. Hinawakan ang kamay ng ama. Huminga ng malalim si Mang Jose at tiningnan si Don Emilio. Mayroon po kaming makondisyon. Siyempre, ano ang maiyon? Una, magpapatuloy ang anak ko sa pag-aaral. Ang paaralan ang nauna bago ang talyer, palagi. Ganap akong sumasang-ayon, sabi ni Don Emilio. Sa katunayan, gusto kong idagdag iyan sa kontrata. Si Miggy ay makakaroon ng buong scholarship sa isa sa pinakamahusay na pribadong paralan sa Metro Manila. Nanlaki ang mata ni Mang Jose. Gagawin niyo po iyon? Gagawin ko. Ang talento ng walang edukasyon ay nasasayang. Kailangan ni Miggy ngang matibay na teoretikal na pundasyon upang makumpleto ang kanyang praktikal na kakayahan. Pangalawang kondisyon, patuloy ni Mang Jose. Mananatili po kami sa kontrol ng mga operasyon. Kayo po ay mamumuhunan, pero hindi po kayo manghimasok sa pang-araw-araw. Perpekto, hindi ako nakakaintindi ng mekanika tulad ninyo. Magiging tanga ako kung manghihimasok ako. Pangatlong kondisyon, sabi ni Mang Jose nang mas seryoso ngayon. Kung sa anumang pagkakataon ay muli mong babastusin ang aking anak. Matatapos ang kasunduan sa oras na iyon. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang pera na kasangkot. Iniabot ni Don Emilio ang kanyang kamay. Mayroon kang aking salita at kung sirain ko ang salitang iyon, maaari mong kunin ang lahat. Talyer, kagamitan, customer, lahat. Kinamayan ni Mang Jose ang kanyang kamay, nararamdaman na gumagawa siya ngang isang kasunduan na babago sa lahat. Kung gayon, may kasunduan tayo, tanong ni Don Emilio. May kasunduan tayo, sagot ni Mang Jose. Ngumiti si Miggy. Ang malawa at tunay na ngiti ngang isang bata na naniniwala pa rin na ang mundo ay maaring maging mabuti. Napakahusay, sabi ni Don Emilio, kinuha ang mga dokumento. Hihilingin ko sa aking abogado na ihanda ang makontrata. Samantala, gusto kong gumawa kayo ng listahan ng lahat ng kailangan ninyo, kasangkapan, kagamitan, renovations, nang walang limitasyon sa halaga. Gusto kong simulan sa lalong madaling panahon. Mr. Santiago, sabi ni Miggy, maari po ba akong magtanong? Siyempre. Bakit po kayo nagbago? Kahapon po ay iba kayo. Malungkot na ngumiti si Don Emilio. May sinabi sa akin ang anak kong si Carla kagabi. Sabi niya, bago ka naging ganitong malamig at kalkuladong tao, ikaw ay isang mabuting tao. Ipagmamalaki sana ni Rafael. At ipagmamalaki po ba niya? Tanong ni Miggy ng may brutal na katapatan na tanging mabata lang ang mayroon. Sa taong ako kahapon, hindi. Ngunit sa taong sinusubukan kong maging ngayon, sana. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Carla ng walang pahintulot. Sa edad na 17, mayroon siyang parehong determinasyon NG ama, ngunit may puso na hindi pa pinatigas NG buhay. Dad, nalaman kong nandito kayo at... Oh, napahinto siya nang makita sina Mang Jose at Miggy. Paumanhin po. Hindi ko po alam na nasa meeting pa kayo. Okay lang Charla, halika, gusto kitang ipakilala. Ito si Mang Jose Reyes at ang kanyang anak na si Miggy. Lumapit si Carla at iniabot ang kanyang kamay sa dalawa ng may tunay na ngiti. Ikinagagalak kong makilala kayo sa personal. Ako ang pinakamalaking fan mo, Miggy. Pinanood ko ang video 20 beses. Namula si Miggy. Salamat po, ang galing mo.
Sa edad na 12, gumagawa ka nga bagay na hindi magawa nga eksperyensadong mekaniko. Paano mo natutunan ang lahat ng iyon? Tinuruan po ako ng tatay ko, sagot ni Miggy. Laging ibinibigay ang kredito sa kanyang ama. Tiningnan ni Carla si Mang Jose nang may pagalang. Kung gayon, kayo ang tunay na henyo rito. Umiling si Mang Jose, nahihiya. Hindi. Si Miggy ang may espesyal na regalo. Pareho kayong espesyal, sabi ni Carla. At Dad, talagang mamumuhunan ka sa kanilang talyer. Gagawin ko, sagot ni Don Emilio. At may pagmamalaki sa kanyang boses. Niyakap ni Carla ang kanyang ama. Isang bagay na matagal na niyang hindi ginawa sa loob ng ilang buwan. Ipinagmamalaki kita, Dad, ginagawa mo ang tama. Naramdaman ni Don Emilio na muling napuno ng luha ang kanyang mamata. Hindi niya alam na ganon siya kakailanganin ng pag-apruba ng kanyang anak hanggang sa sandaling iyon. Miggy, sabi ni Carla, ibinalik ang kanyang atensyon sa bata. Mari po ba akong humingi ng pabor? Siyempre. Mari mo po ba akong turuan tungkol sa mekanika, tungkol sa sasakyan? Palagi ko pong gustong matuto. Pero ang tatay ko ay hindi ko kailanman naisip na interesado ka, sumingit si Don Emilio. Nagulat, Dad. Palagi po akong interesado. Pero palagi niyo pong sinasabi na hindi iyon para sa mga babae. Naalala niyo po. Naramdaman ni Don Emilio ang kahihiyan. Isa pa sa kanyang mamapanghusgang salobin ang nabunyag. Gusto ko pong turuan ka, sabi ni Miggy, nakangiti. Palagi pong sinasabi na, tatay ko na ang kaalaman, na ibinabahagi ay kaalaman, na nadadagdagan. Napakatalino ng iyong tatay, sabi ni Carla, nakatingin kay Mang Jose, nang may paganga. Namumula si Mang Jose sa sobrang kahihiyan at pagmamalaki na magkasama. Hindi pa siya nakakatanggap ng ganong karaming positibong atensyon sa kanyang buhay. Bueno, sabi ni Don Emilio, tumayo, sa tingin ko ay marami tayong trabahong gagawin. Mang Jose, Miggy, kumain tayong tanghalian? Maari nating talakayin ang madetalye ng proyekto habang kumakain. Mr. Santiago, hindi po kami nakadamit ng angko para sa fine dining restaurant. Sabi ni Mang Jose, tiningnan ang kanyang sariling damit. Kung gayon, kumain tayo sa isang informal na lugar. Alam ko ang isang mahusay na restaurant na nahahain ng pagkain sa bahay. Walang pretensions. Si Dad ay kakain sa isang karaniwang restaurant, kailangan kong kuhanan ng litrato iyon, biro ni Carla. Lumabas sila ng opisina ng makasama. Ang milyonaryo, ang kanyang anak, ang mekaniko, at ang batang henyo. Sa paningin ng mga empleyado na nakakita sa kanila, sila ay 4 na tao lamang, ngunit para sa bawat isa sa kanila, ito ay simula ng isang bagay na ganap na magbabago sa kanilang mabuhay. Ang umaga ng Sabado ay nagsimula sa pagdating ni Carla Santiago sa Reyes Auto Works, alas 7:30 ng eksakto, nakasuot ng lumang maong at simpleng t-shirt na marahil ay ang pinakamurang damit na pag-ari niya. Nakatali ang kanyang buhok sa isang ponytail at may backpack sa likod. Sina Mang Jose at Miggy ay nagtatrabaho na. Ang kanilang rutina ay nagsisimula alas 6 umaga, araw-araw nang walang pagbubukod. Magandang umaga, tawag niya mula sa pinto. Medyo nahihiya siyang makita ang loop ng talyer sa unang pagkakataon. Lumabas si Miggy mula sa ilalim ng isang lumang Honda City. Pinunasan ang kanyang kamay sa basahan. Carla, talagang dumating ka. Siyempre dumating ako, nangako ako diba? Lumapit din si Mang Jose, pinunasan ang kanyang kamay. Magandang umaga, Carla. Alam ba ang tatay mo na nandito ka? Sa katunayan ay pinadala niya ito. Kinuha niya mula sa backpack ang isang thermal bag. Almusal, sabi niya, marahil ay maaga pa kayong nagtatrabaho nang hindi maayos ang pagkain. Binuksan ni Mang Jose ang bag at nakita ang sariwang pandesal, ham, keso, sariwang orange juice at prutas. Ito ay mas maraming pagkain kaysa sa kinakain nila ni Miggy sa isang buong linggo. Ito ay napakabuti, sabi niya, emosyonal sa kilos. Sinusubukan po ang tatay ko, paliwanag ni Carla. Kagabi, hindi po siya tumigil sa pag-usap tungkol sa inyo, tungkol sa mga plano para sa talyer. Hindi ko po siya nakitang ganun kasigla sa loob ng maraming taon. Nakaroon sila nga improvise na almusal sa isang lumang mesa sa sulok ng talyer. Habang kumakain, ipinaliwanag ni Miggy kay Carla ang tungkol sa mga sasakyang inaayos nila. 3 sa kabuuan. Lahat ay popular na modelo na may simpleng problema. Itong Honda City na ito ay kay Aling Nena, itinuro ni Miggy. Siya po ay isang driver ng taxi. May problema po ang sasakyan sa starter motor. Ang piyesa po ay nakakahalagang 2,000 pesos na bago
pero nakakita po ako ngang ginamit na nasa magandang kondisyon sa halagang 500. Wala po siyang pera para magbayad ng malaki. Nagbibigay ba kayo ng diskwento sa mga taong hindi makakabayad? Tanong ni Carla. Sinisisingil po namin ang tama. Paliwanag ni Mang Jose. Si Aling Nena ay masipag magtrabaho. Hindi ko po siya sisingilin ng pareho sa sisingilin ko sa isang taong may mas maraming kakayahan. Pero hindi po kayo naluluj. Ang pera po ay palagi nating makukuha, sabi ni Mang Jose ng simple. Ang dignidad at malinis na konsensya ay walang presyo. Tiningnan ni Carla ang dalawang lalaking iyon. Magama, na may napakaliit ngunit nagbibigay ng labis. At nakaramdam siya nga kahihiyan sa paraan ng kanyang pamumuhay, napapalibutan ng luho, ngunit walang layunin. Maari po ba akong tumulong? Tanong niya. Siyempre, sumigla si Miggy. Halika, tuturuan kita ang basics. Ginugol nila ang buong umaga sa pagtatrabaho ng makasama. Si Miggy ay matiyaga. Ipinapaliwanag ang bawat kasangkapan, bawat bahagi, bawat pamamaraan. Mabilis natuto si Carla at hindi siya natakot na madumihan ang kanyang makamay literal. Sa loob ng 2 oras, nababalutan na siyang grasa at pawis. Ngunit nakangiti ng higit pa sa kanyang ngiti sa loob ng ilang buwan. Hindi ito kapanipaniwala. Sabi niya pagkatapos tulungan si Miggy na palitan ang langis ng isang sasakyan, napakasigla. Hindi ito teorya sa libro, ito ay praktika, kaya gustong-gusto ko po yan, sabi ni Miggy. Bawat sasakyan ay ibang problema, isang bagong hamon. Ito ay parang paglutas ng mga puzzle, pero mga puzzle na tumutulong sa totoong nga tao. Pinagmasdan ni Mang Jose ang dalawang kabataan na nagtatrabaho at ngumiti. Si Miggy ay palaging mag-isa. Natagpuan siya ne kanyang mga kaklase na kakaiba dahil mas gusto niyang mag-aral ne ka makina kaysa maglaro ne ka video game, ngunit naroon siya, masigla, nagtuturo, nakikipagkaibigan. Tanghali, isang itim na Mercedes-Benz ang huminto sa harap ng talyer. Ito ay isang bagong modelo, walang kapintasan. Ganap na labas sa pamantayan ng sasakyan na karaniwang lumilitaw doon. Mula sa sasakyan ay bumaba ang isang lalaki na mga 50 taong gulang. Nakasuot ng mamahaling suit, may mayabang na postura. Siya si Alfonso Valderrama, isa sa mga kasosyo ni Don Emilio na nasaksihan ang eksena ng Rolls-Royce. Pasensya na, sabi niya, pumasok sa talyer na tila tumatapa sa basura. Hinahanap ko ang sinasabing batanghenyo. Tumayo si Miggy, agad na kinilala ang lalaki. Ako po sir. Tiningnan ni Alfonso si Miggy mula ulo hanggang paa nang may hindi may tago na pahamak. Kaya ikaw nga talaga, ang batang nag-viral na nagayos ngang sasakyan ni Emilio. Oh sir, maaari po ba kitang tulungan sa anuman? Maaari mo ba? May kakaibang ingay ang aking Mercedes sa makina. Dinala ko na ito sa 3 specialized workshop at walang makatukoy ng problema. At dumating po kayo rito? Tanong ni Mang Jose, nagulat. Dumating ako para subukan kung talagang magaling ang bata o kung swerte lang sa Rolls-Royce. Ang paraan ng pagkasabi niya ngang swerte ay nagpaliwanag na naroon siya para hamunin, hindi para humingi ng tulong. Maari ko po itong tignan, kalmadong sabi ni Miggy. Magkano ang singil mo? Depende po sa problema. Pero una po, kailangan ko pong i-diagnose. Inihagis ni Alfonso ang magasusing sasakyan kay Miggy nang may pagama. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Kinuha ni Miggy ang magasusi at pumunta sa Mercedes. Pinaandar niya ang makina at nakinig ng maingat, bahagyang nakatungo ang ulo, nakapikit ang magamata. Pagkatapos ang 1 minuto, pinatay niya ito at binuksan ang hood. Gaano katagal para matuklasan? Tanong ni Alfonso. Tiningnan ang kanyang relo. Natuklasan ko na po, sagot ni Miggy. Ang problema po ay nasa tensyoner ng alternatorbelt. Maluwag po iyon, kaya po nagvavibrate ang belt at nag-iingay. Hindi pa po ito malubha, pero kung hindi po ito ayusin, masisira po ang belt at maaring magdulot ng mas malaking pinsala. Nanatili si Alfonso sa katahimikan, malinaw na nagulat. Paano mo nalaman iyan? Sa tunog po. Ang vibration po ang belt ay may particular na frequency. Natutunan ko pong tukuyin iyan sa pakikinig. At kaya mo itong ayusin. Kaya po, pero hindi po rito. Kailangan ko po ngang espesyal na kagamitan para i-adjust ang tensioner ng may tamang precision. Kung mali po ang gagawin ko, mas lalala po iyan. Kung gayon, hindi mo ito kayang ayusin, sabi ni Alfonso na may mapanalo na ngiti na parang pinatunayan na si Miggy ay isang manloloko. Hindi ko po sinabi iyon,
Sinabi ko po na hindi ko po ito maayos dito. Samga kagamitan na mayroon po kaming gayon. Pero maaari po akong magrekomenda isang specialized workshop para sa Mercedes na may tamang kasangkapan. O kaya po maghintay kayo ngang ilang linggo hanggang handa na po ang aming renovation. Ilang linggo? Anong renovation? Si Mang Jose ang sumagot. Nagtatrabaho po kami sa isang partnership kay Emilio Santiago. Mag-invest po siya sa modernisasyon ng Atalier. Nagbago ang ekspresyon ni Alfonso. Si Emilio ay namumuhunan dito. Opo, 500,000 pesos sa simula. Malinaw na nabalisa si Alfonso sa impormasyon. Hindi sinabi sa akin ni Emilio ang tungkol dito. Marahil po ay hindi iyon inyong kinalaman. Sabi ni Charla, lumabas mula sa likod ng Atalier na may irritable na mukha. Nakilala niya agad si Alfonso. Madalas siyang maghapunan sa kanilang bahay at palagi siyang trinatrato nang may mapanghimasok na tingin na hindi niya gusto. Carla, nanlaki ang mata ni Alfonso. Anong ginagawa mo rito? At sa ganyang kalagayan, tiningnan niya ang kanyang sariling nga kamay na may grasa at ngumiti ng may pagmamalaki. Nag-aral po ako ng mekanika. May problema po ba? Alam ba tatay mo na nandito ka? Alam po at aprobado po. Hindi tulad ni John na tila dumating po rito para mag-quality check na parang kayo po ang mayari, katotohanan. Namula si Alfonso sa galit. Charla, hindi ito lugar para sa iyo. Halika, ihahatid kita sa bahay. Hindi po, salamat. Ayos na ayos po ako rito. Carla, igiit ko. At ako naman po ay tumatanggi. Ngayon, kung wala na po kayong kailangan sa serbisyo ni Miggy, pakisuyo po. Ilabas niyo na po ang inyong sasakyan. May iba pa po kaming mga customer na naghihintay. Kasinungalingan, wala nang naghihintay. Ngunit natuto si Charla na gamitin ang autoritaryong tono ng kanyang ama kung kinakailangan. Tiningnan ni Alfonso ang lahat doon. Ang batang henyo, ang mekanikong ama, at ang anak ng kanyang kasosyo, ganap na comfortable sa mapakumbabang kapaligiran na iyon at nakaramdam ng isang bagay na hindi niya inaasahang maramdaman. Inggit. Inggit sa pagiging simple, sa pagiging totu, sa tunay na koneksyon na mayroon ang magataong kiyon. Magkano ang utang ko sa konsultasyon? Tanong niya kay Miggy. Inilabas ang kanyang wallet. Wala po kayong utang. Ang pagdiagnose po ay hindi serbisyo. Ito po ay kagandahang loob. Kagandahang loob? Ulit ni Alfonso na hindi makapaniwala. Opo sir. Magbabayad po kayo sa akin kung talagang may inayos po ako. Inilabas ni Alfonso ang 2,000 pesos at inilagay sa counter. Kung gayon, ito ay para sa katapatan. Tila nakukulang na ito sa mundo. Kinuha ni Miggy ang pera, ngunit hindi siya masaya sa iyon. Mukha itong isang insulto na nakamaskara bilang papuri. Lumabas si Alfonso ng Atalier, pumasok sa Mercedes at umalis nang hindi lumingon. Nang mawala ang sasakyan, sumabog si Charla. Napakasama ng taong iyon, palagi na siyang ganyan, mayabang, naniniwala na mas mahusay siya kaysa sa lahat. Kilala mo ba siya ng lubos? Tanong ni Mang Jose. Sa kasamaang palad, kasosyo siya ng tatay ko sa loob ng 10 taon. Palagi siyang peke. Palagi siyang sinusubukang kumuha ng kalamangan sa lahat. Hindi ako nagtitiwala sa kanya kahit kaunti. Bakit po siya kasosyong tatay mo? Tanong ni Miggy. Dahil magaling si Alfonso sa paggawa ng pera, pero hindi iyon nangangahulugan na mabuti siyang tao. Itinabi ni Mang Jose ang 2,000 pesos sa drawer. Bueno, kahit papaano ay nagbayad siya. Pera ay pera. Hindi mahalaga kung kanino galing. Tama si tatay, sang-ayon ni Miggy. Hindi po natin pwedeng piliin ang ating mga customer batay sa kanilang personalidad. Bumalik sila sa trabaho, ngunit ang pagbisita ni Alfonso ay nagiwan ng mapait na lasa sa hangin. Lalo na si Carla ay nag-aalala. Kilala niya si Alfonso nang sapat para malaman na wala siyang ginagawa ng walang second intentions. Sa pagtatapos ng hapon, nang naghahanda na si Carla na umuwi, dumating si Don Emilio sa Atalier. Siya mismo ang nagmamaneho, isang kakaibang bagay para sa kanya, at may nag-aalalang ekspresyon. Dad, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Carla. Kailangan kong kausapin si Mang Jose ng pribado. Tiningnan ni Mang Jose sina Miggy at Carla. Maari ba kayong mamasyal? Kumain kayo ng ice cream, kahit ano. Protesta sana si Miggy, ngunit hinawakan siya ni Carla sa braso. Halika, ililibre kita, hayaan mo silang mausap. Nang maisa na sila, diretsong sinabi ni Don Emilio ang punto. Nandito, si Alfonso kanina. Nandito, paano,
Niyo nalaman? Tinawagan niya ako. Sabi niya, nag-aalala siya sa investment ko sa isang talyer sa likod bahay na walang sapat na istruktura. Naramdaman ni Mang Jose na umakyat ang galit. Talyer sa likod bahay. Dumating siya rito para subukan si Miggy at ang anak ko ay na-diagnose ang problema ang kanyang Mercedes sa loob ng 1 minuto. Alam ko, hindi ko kinukwestiyon ang kakayahan ninyo. Binabalaan ko kayo na susubukan ni Alfonso na sirain ang ating partnership. Sabotahin? Bakit? Dahil hindi gusto ni Alfonso kapag gumagawa akong isang bagay nang hindi ko muna siya kinokonsulta. At dahil nainggit siya sa anumang magandang nangyayari sa ibang tao. Ano ang kaya niyang gawin? Bumuntong hininga si Don Emilio. May impluensya siya. Kilala niya ang mga tao sa automotive sector, sa regulatory bodies, sa mga supplier. Kung gusto niyang pahirapan kayo na makakuha ang certifications, piyesa, permit, kaya niya itong gawin. Umupo si Mang Jose, nararamdaman ang bigat ng realidad. Kung gayon, sinasabi niyo po ba na ang aming partnership ay nangganganib bago pa man ito magsimula? Hindi. Sinasabi ko na magiging mas mahirap kaysa sa inaakala natin. Ngunit hindi imposible. Emilio, tumingin kayo sa paligid. Mayutang ako, lumang kagamitan, mga customer na alos hindi makabayad. Kung ang kasosyo niyo ay magpasya na sirain ako, madali niya itong magagawa. Hindi kung hindi ko siya hahayaan, sabi ni Don Emilio ng may determinasyon. Si Alfonso ang kasosyo ko, ngunit hindi iyon nangangahulugan na siya ang namumuno sa akin. Nakapagpasya na ako, mamumuhunan ako sa inyong talyer at walang makakapigil sa akin. Pero paano kung makaapekto iyon sa inyong negosyo? Paano kung malugi kayo dahil sa akin? Jose, mayroon akong mas maraming pera kaysa sa kakayaning gastusin sa 3 buhay. Maari akong mawalan ng ilang milyon at hindi ko man lang mararamdaman ang pagkakaiba sa aking antas ng pamumuhay. Ngunit kayo, mararamdaman niyo ang bawat piso ng investment na ito. Kayo ang magpapabago nito sa isang makabuluhang bagay. Paano po kayo nakakasigurado? Dahil nakita ko si Miggy na magtrabaho, nakita ko ang paraan ng pagpapalaki mo sa kanya, nakita ko ang mahalaga na mayroon kayo. Nakapag-invest na ako ngang milyon-milyon sa mga kumpanya na tila promising sa papel, ngunit nabigo dahil ang mataong nasa likod ay walang karakter. Mayroon kayo niyan at iyan ay mas mahalaga kaysa sa anumang business plan. Naramdaman ni Mang Jose na napuno ng luha ang kanyang nga mata. Bakit po kayo nagtitiwala ng lubos sa amin? Dahil ipinaalala niyo sa akin kung ano talaga ang mahalaga. Dahil binigyan niyo ako ngang pag-asa muli. Dahil, huminto si Don Emilio, nanginginig ang boses. Dahil ang pagtulong sa inyo ang paraan na nakita ko para parangalan ang aking anak. Gusto ni Rafael na makilala si Miggy. Gusto niyang makita ang isang bata na may ganung talento na nagkakaroon ng mga oportunidad na hindi niya kailanman nagkaroon. Nanatili ang 2 lalaki sa katahimikan sandali. Bawat isa ay nagpoproseso ng sariling emosyon. Kung gayon, ano ang gagawin natin tungkol kay Alfonso? Tanong ni Mang Jose. Sa huli, gagawin natin ng maayos ang ating trabaho, napakamaayos, na maging siya ay hindi makakatanggi sa kalidad. Gagawin natin ang talyer na ito na napakaganda na kapag narinig ng mga tao ang Reyes Auto Works ay isipin nila ang kahusayan. Iyon ay mangangailangan ng oras, mayroon tayong oras at mayroon tayong talento, at ngayon ay mayroon tayong resources. Sapat na yan. Muling iniabot ni Don Emilio ang kanyang kamay. Magkasama tayo rito. Mahigpit na kinamayan ni Mang Jose ang kanyang kamay. Magkasama tayo. Nang bumalik sina Miggy at Carla mula sa ice cream, nakita nila ang 2 lalaki na nakangiti at nag-usap tungkol sa plano para sa renovation. Naresolba na ang lahat? Tanong ni Carla. Naresolba na ang lahat, kumpirma ni Don Emilio. By the way, may dinala akong para sa inyo. Pumunta siya sa sasakyan at bumalik na may malaking kahon. Miggy, ito ay para sa iyo. Binuksan ni Miggy ang kahon at nanlaki ang kanyang nga mata. Ito ay mga technical na manual. Dosa-dosa nang ito, ang lahat ang brand, ang luxury cars na maisip, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, Aston Martin. Ang ilan ay bihirang edisyon, ang iba ay mga bagong update na, nakakahalaga ngang $100 bawat isa. Nakakahalaga itong isang kapalaran, sabi ni Mang Jose na nakanganga. Nakakahalaga, ngunit ang makita ang mukha ni Miggy, ngayon ay walang presyo.
Pinagmasdan ni Miggy ang manual ng may pagalang na parang masagradong kayamanan. Salamat po, Emilio. Salamat po talaga. Hindi, Miggy. Salamat sa iyo dahil ipinaalala mo sa akin kung bakit ako pumasok sa negosyong ito maraming taon na ang nakakaraan. Hindi ito para sa pera. Ito ay para sa pasyon sa mga makina, para sa kagustuhang maintindihan kung paano gumagana ang nga bagay. Pinagmasdan ni Charla ang kanyang ama na nakikipag-ugnayan kay Miggy at Mang Jose at napansin ang pagbabago sa kanya. Ang kanyang nga balikat ay hindi na gaanong tensyonado. Ang kanyang ngiti ay mas tunay. Ang kanyang mamata ay may kislap na matagal na niyang hindi nakikita. Ang dalawang mapagkumbabang mekaniko ay ginagawa sa kanyang ama ang isang bagay na hindi nagawa nga mataon ng therapy. Ginagawa nilang muling maramdaman ang kanyang pagiging tao. Dad, sabi niya, sa tingin ko ito ang pinakamahusay na desisyon na ginawa mo. Ako rin anak, ako rin. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis nina Don Emilio at Carla, nanatili sina Mang Jose at Miggy sa talyer hanggang gabi, nag-aaral ng mga bagong manual. Ang mahinang ilaw na isang bombilya ay nagbibigay liwanag sa kanilang manakatungong ulo sa ibabaw na libro. Magama, sumisipsip ngang kaalaman tulad ng maespongha. Tay, sabi ni Miggy sa isang sandali, alam niyo po ba ang hinihintay ni Emilio? Tiningnan ni Mang Jose ang kanyang anak. 12 taong gulang, pagod ang mga mata, ngunit puno ngang determinasyon, maliliit na kamay, ngunit bihasa lampas sa kanyang edad. Anak, nakamit na natin ang isang bagay na hindi nakakamit ng maraming tao sa buong buhay nila. Ano po? Nakita natin na may naniniwala sa atin at kapag may naniniwala, nagiging possible ang lahat. Ngumiti si Miggy at bumalik sa pag-aral ng mga manual. Napakarami pa niyang dapat matutunan, napakaraming dapat gawin, napakaraming dapat patunayan. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na mayroon siyang tamang kasangkapan, hindi lamang ang pisikal, kundi pati na rin ang emosyonal. Mayroon siyang ama na sumusuporta sa kanya, isang mentor na naniniwala sa kanya, at isang kaibigan na tinitignan siya bilang kapantay. Ang kinabukasan ay hindi pa rin tiyak. Si Alfonso Valderrama ay kumakatawan sa isang tunay na banta. Ang renovation ng talyer ay magiging isang malaking hamon. Ang bagong paaralan ay magiging mahirap na pag-aangkop, ngunit wala na iyon ang mahalaga ngayon dahil sa unang pagkakataon, naniwala si Miguel Santos na maari siyang maging higit pa sa isang mahirap na bata mula sa isang talyer sa kapitbahayan. Maari siyang maging isang engineer, isang negosyante, isang guro. Maari siyang maging lahat ng kanyang pinangarap at ang mapangarap kapag pinapakain ng pagsisikap at sinusuportahan ng tamang tao ay may kakaibang paraan upang maging totoo. Hindi pa kailanman nakaramdam si Miggy ng ganoong kaligaya tulad ng kanyang unang Lunes sa Ateneo de Manila High School. Ang bagong uniforme ay amoy sariwang tela pa, ang backpack ay punong-puno na notebook na walang kahit isang linya na nakasulat at ang malalawak na pasilyo ay tila isang ganap na ibang mundo mula sa pampublikong paaralan kung saan siya nag-aral dati. Sa klase ng physics, nagpakita ang propesor ng isang komplikadong problema tungkol sa applied thermodynamics sa internal combustion engines. Naresolba ito ni Miggy sa loob ng 3 minuto na nagpatahimik sa buong klase. Kahanga-hanga Miggy, sabi nga ang propesor. Talagang naintindihan mo ito ng malalim. Sa panahon ng recess, lumapit ang mga kaklase ng may pagkausyoso. Ikaw ang bata sa video, di ba? Ang nagayos ng Rolls Royce. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Miggy ang pagtanggap, ang pahanga. Tumagal ang kagalakan hanggang alas 11:15 ng umaga nang mag-vibrate ang cellphone niya na may tawag mula kay Mang Jose. Tay, sagot niya, lumabas ng silid. Okay po ba ang lahat? Ang boses na sumagot ay nangingini. Basag. Anak, isinara ang talyer. Huminto ang mundo ni Miggy. Ano? Paano? Isinara. Dumating ang inspeksyon ng City Hall kalahating oras na ang nakakaraan. Sabi nila, mayroon tayong structural irregularities, na wala tayong tamang permit, na ang mga kagamitan ay hindi sumusunod sa pamantayan. Huminto si Mang Jose at narinig ni Miggy ang desperasyon sa kanyang pahinga. Anak, sinalyohan ang lahat. Hindi tayo makapagtrabaho, hindi man lang makapasok, pero hindi po iyon makatuwiran. Palaging gumagana ang talyer. Alam ko, pero mayroon silang mga dokumento, official seals. Sabi nila, may nagreklamo ng anonymous. Naramdaman ni Miggy na kumulo ang galit. Anonymous complaint. Alfonso Valderrama. Siya iyon.
Alam ko, si Alfonso ay gumamit ng contact sa City Hall. Nagbayad sa mga inspector para makahanap ng irregularities. Technically, legal ang lahat. Ang talyer ay wala talaga ang lahat ng updated na permit. Ngunit ang oras ay labis na mabilis, malinaw na orkestrado. At ngayon, tanong ni Mang Jose na nawawalan ng pag-asa. Ngayon ay lalaban tayo. Dinala ko si Ati. Ramon, itinuro niya ang abogado, espesyalista sa batas administratibo. Lalabanan natin ang bawat irregularity, patutunayan ang bad faith sa inspection, ngunit abutin iyan ng ilang linggo at samantala ay hindi tayo makapagtrabaho. Ako ang magbabayad na gastos, sabi ni Don Emilio. Ako ang kasosyo, naalala niyo. Kung magsara, ang talyer, ako rin ang malulugi. Pumasok si Charla na tumatakbo, may cellphone sa kamay. Dad, kailangan mong makita ito. Ipinakita niya ang screen. Ito ay isang video na nagba-viral. Kinunan sa gitna ng maraming tao. Ipinakita nito si Aling Nena na nagsasalita sa kamera. Ang mataong ito, sina Mang Jose at Miguel Reyes, ay mga bayani ng kapitbahayan na ito. Nang nasira ang sasakyan ko at wala akong pera, inayos nila ito ng libre. Ang talyer na ito ay hindi negosyo. Ito ay pag-asa para sa mga taong walang mapuntahan. Ang video ay mayroon ng 500 reviews. Ang nga tao ay nasa panig natin, sabi ni Carla. Buong Pilipinas ay nakakakita ang kawalang katarungan na ito. Tumingin si Miggy sa bintana. Dumami ang tao. Mayroon ng kamera ng TV, reporters, masasakyang bumubusina bilang suporta. Ito ang nangyayari kapag totoong hinahawakan mo ang buhay ng matao, sabi ni Don Emilio. Mahalaga kayo sa maraming tao. Isinara ni Eti. Ramon ang tablet. Mayroon akong magandang balita. Nakakuha ako emergency temporary restraining order. Isang hukom ang pumayag na unahin ang pag-analisa, isinasaalang-alang ang social impact. Pagdinig bukas ng alas, 10 ng umaga. Bukas, nanlaki ang mata ni Mang Jose. Kapag may interes ng publiko, mabilis ang hustisya. At sa kaguluhang ito, itinuro niya sa labas. Walang hukom ang gustong maging kontrabida, ang pinto ay biglang bumukas. Pumasok si Alfonso Valderrama na may 2 security guard. Emilio, kailangan nating mag-usap. Wala na tayong pag-usapan. Oh, mayroon tayo. Tungkol sa iyo na sinisira ang ating kumpanya dahil sa nakakatawang proyektong ito. Mag-ingat sa susunod mong masalita, sabi ni Don Emilio na mapanganib ang boses. O ano, sasaktan mo ako. Tumawa si Alfonso. Napaka-pathetic mo. Mula nang mamatay ang anak mo ay naging anino ka. Ngayon ay nahanap mo ang batang ito at naniniwala ka na maari mong bayaran. Balita, patay na si Rafael. Walang kawanggawa ang makakabalik sa kanya. Ang katahimikan ay lubos. Namutla si Don Emilio, nanginginig. Si Mang Jose ang tumayo, lumagay sa pagitan ng dalawa. Umalis ka sa aking talyer. Ang talyer mo? Humalahak si Alfonso. Ang basura na ito ay isinara. Sabi ko, umalis ka. Sinakop ni Alfonso ang espasyo ni Mang Jose. Ikaw, isang mekanikong bigo na halos hindi makakuha, hindi niya natapos. Si Miggy, 12 taong gulang, 150 metro ang taas, ay lumagay sa harap ng kanyang ama. Hinarap si Alfonso. Hindi po kayo magsasalita ng ganyan sa tatay ko. Ang katapangan ay ikinagulat ni Alfonso. Umalis ka, bata. Hindi po. Ang tatay ko po ay mas mahalaga kaysa sa inyo. Itinuro po niya sa akin ang katapatan, pagsisikap, dignidad. Ano po ang itinuturo niyo? Paano sirain ang matao dahil sa inggit? Inggit sa inyo? Tumawa si Alfonso na kinakabahan. Mayroon akong milyon-milyon. Bakit ako mainggit sa isang batang marumi sa grasa mula sa kapitbahayan? Dahil mayroon po ako na isang bagay na hindi mabibili na pera? Matatag na sagot ni Miggy. Magatong tunay na nagmamahal sa akin. Isang ama na ibibigay ang buhay para sa akin. Mga kaibigan na dumating para ipagtanggol ang aming talyer. Kayo po, ano po ang mayroon kayo? Mabinayarang guwardiya at bulok na reputasyon. Sumabog sa palakpakan ang maraming tao sa labas. Namula si Alfonso. Pagsisisihan mo ito, hindi niya pagsisisihan. Sa wakas ay nagsalita si Don Emilio sa tabi ni Miggy. Dahil bukas ay ipapakita ko ang ebidensya na sinuhulan mo ang ma-inspector. Mayroon akong recording, transfers, testigo, mawawalan kang lahat. Namutla si Alfonso, wala kang ebidensya ng anuman. Pinindot ni Don Emilio ang isang audio sa cellphone. Boses ni Alfonso, kailangan kong gumawa kang makahirapan para sa Reyes Auto Works. Magkano ang halaga para makahanap ng malubhang irregularities?
Nawala ang dugo sa mukha ni Alfonso. Saan mo nakuha iyan? Isang inspektor na sinubukan mong suhulan ay may konsensya. Ni-record ang lahat. Kaya lalabas ka na ngayon. Pipirmahan ang papel na binabawi ang mga pagtutol at ibebenta ang iyong bahaging ang kumpanya. Bilang kapalit, hindi ko ito ibibigay sa piskalya. Hindi mo kaya. Oo, kaya ko. Dahil kung hindi, bukas ay makukulong ka dahil sa korupsyon. At sa ganitong pampublikong visibility, walang abogado ang makakaligtas sa iyo. Nakulong si Alfonso, hindi pa ito tapos. Tapos na? Ngayon, lumabas ka at huwag ka nang lalapit sa pamilyang ito. Lumabas si Alfonso sa gitna ng hiyawan ng maraming tao. Umupo si Mang Jose, nang hihina ang mga binti. Talaga bang mayroon kang maebidensya na iyon? Mayroon ako. Inimbestigahan ko si Alfonso 1 linggo na ang nakakaraan. Nakatuklas akong mas malalaking bagay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil kailangan kong maging sigurado at gusto kong hindi kayo mag-alala. Tiningnan ni Miggy si Don Emilio ng may paganga. Isinugal niyo po ang lahat para sa amin, ginawa ko ang tama. Lason si Alfonso sa aking kumpanya sa loob ng maraming taon. Binigyan niyo akong tapang upang harapin siya. Niyakap ni Charla ang kanyang ama, umiyak. Napakagaling mo. Kinaumagahan, mabilis ang pagdinig. Sa mga recording, sinuspinda na hukom ang pagsasara at inutusan ang investigasyon laban sa mga inspector. Pinakawalan ang Reyes Auto Works. Ngunit nang lumabas sila ng hukuman, mayroong mahigit 200 tao na naghihintay. Dating mga customer, residente ng kapitbahayan, estudyante ng Ateneo, mamamahayag. Nang makita nila sina Mang Josie at Miggy, sumabo sila sa palakpakan. Nagkaroon ng hustisya, Miggy, taining na ni Miggy ang maraming tao na iyon at nakaramdam ng isang bagong bagay. Ang kabilang sa isang mas malaki, ang malaman na ang kanyang talento ay nakahipo sa tunay na mga tao. Niyakap siya ni Mang Jose, umiyak. Nagtagumpay tayo anak. Hindi po tay, kayo po ang nagtagumpay. Pinalaki niyo po ako ng maayos. Itinuro niyo po sa akin ang lahat. Kayo po ang nagbigay sa akin ng dahilan para magpatuloy. Pagkatapos mamatay ni Mama, kayo po ang nag-isa kong dahilan. Pinagmasdan ni Don Emilio mula sa malayo kasama si Carla. Napakapaalala niya sa akin si Rafael, ngunit si Miggy ay hindi si Rafael. Siya ay isang bagong tao na tinutulungan mo at iyon ay maganda rin. Nagsayang akong 5 taon na nakakulong sa sakit. Akala ko, ang pagpaparangal kay Rafael ay nangangahulugan na hindi na magpapatuloy. At ngayon alam ko na ang pagpaparangal kay Rafael ay nangangahulugan na gawin ito. Ang tulungan ang matalentadong bata. Iyon ang gusto ng aking anak. 3 buwan pagkatapos, ang Reyes Auto Works ay hindi na makilala. Ang malit na espasyo ay pinalawak, sumasakop sa 2 kalapit na lokasyon, state-of-the-art na kagamitan, hydraulic lifts, diagnostic computers, lahat ng maring pangarapin ng isang mekaniko. Ang bagong karatula ay nagsasabi, Reyes Auto Works, Center of Automotive Excellence in partnership with Santiago Luxury Motors, kung saan ang talento ay nakakahanap ng oportunidad. Ang inaugurasyon ay pinagsama ang daan-daang tao. Si Miggy, na may bakong uniforme, ang nakpresenta. Ang talier na ito ay palaking higit pa sa trabaho. Dito ko natutunan na ang kaalaman ay nagbabago ng buhay. Dito itinuro sa akin ng tatay ko na mas mahalaga ang katapatan kaysa sa kita. Dito ko natuklasan na ang talento ay hindi nangangailangan ng pera, kailangan lang ng oportunidad. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ngayon, binubuksan natin hindi lamang ang isang renovated na talyer, kundi isang training center. Mag-alok tayo ng libreng kurso sa automotive mechanics para sa mga kabataan sa kapitbahayan. Scholarship para sa mga pinakamahusay. Patutunayan natin na ang oportunidad ay nagbabago ng palaran. Lumapit si Mang Jose sa microphone na hihiya. Hindi ako magaling sa salita, pero gusto kong pasalamatan ang nagbago ng aming buhay. Si Don Emilio Santiago ay maring nagpatuloy sa pagtawa sa aking anak, ngunit pinili niyang tumingin lampas sa pahuhusga. Pinili niyang maniwala. Salamat kaibigan ko. Emosyonal na umakyat si Don Emilio. Ako ang nagpapasalamat. Iniligtas ninyo ako mula sa aking sarili. Ipinaalala ninyo sa akin kung bakit sulit mabuhay. Tumingin siya sa langit. Rafael, nasaan ka man? Sana ay ipagmamalaki mo sa pagtatapos ng araw. Nang nagsipang alisan ang maraming tao, sina Don Emilio, Carla, Mang Jose, at Miggy ay umupo sa bagong opisina. Silit na may salamin, air conditioning, modernong computer.
Hindi ako makapaniwala na totoo ito. Sabi ni Miggy, totoo ito dahil nararapat ka, sagot ni Don Emilio. Bawat kagamitan dito ay nakuha mo sa iyong talento. Bumalik si Charla na may kahon. Miggy, pinahabilin po ang tatay ko ito para sa iyo. Binuksan ni Miggy at nakita ang nalumang kasangkapan, ngunit walang kapintasan. Kay Rafael po ang mga iyan, paliwanag ni Don Emilio. Nanginginig ang boses. Natanggap niya ang maiyan nung siya ay 10 taong gulang. Iningatan ko ang maiyan pagkatapos namin siyang mawala. Ngunit sa tingin ko ay magugustuhan niya na ikaw ang makaroon ng maiyan. Hinawakan ni Miggy ang isang maliit na wrench. Mr. Santiago, hindi ko po kaya. Oo, kaya mo. Dahil gagamitin mo ang maiyan upang gawin ang pinangarap ni Rafael. Ayusin ang mundo, isang makina sa bawat pagkakataon. Niyakap ni Miggy ang mga kasangkapan sa kanyang dibdib. Iingatan ko po ang mga iyan, pangako ko po. Sa iyo na ang mga iyan ngayon. At masaya si Rafael na alam niyang nagpapatuloy ang kanyang legacy. Nanatili sila roon ng ilang oras. Nag-usap tungkol sa mga pangarap, mga plano sa hinaharap. Miggy, sabi ni Don Emilio, saan mo nakikita ang iyong sarili sa loob ng 10 taon? Gusto ko pong makapagtapos sa mechanical engineering. Pinalawak ang sentro na ito sa ibang mga lungsod. Na walang batang may talento ang maiwan dahil sa kawalan ng oportunidad. At magagawa mo yon, sigurado ako. Tumayo, si Mang Jose, iniabot ang kanyang kamay. Para sa tunay na magkakasosyo, kinamayan siya ni Don Emilio. Para sa tunay na magkakaibigan, sumama sina Miggy at Carla. Makakasama ang 4 na kamay. Para sa mga talento na nagbabago ng buhay, sabi ni Carla. Para sa mga pangalawang pagkakataon, pakumpleto ni Miggy. Sa labas, lumulubog ang araw sa Metro Manila. Sa maliit na sulok na iyon, sa isang talyer na naligtas mula sa pagkawasak. 4 na tao ang nagpatunay na ang kabutihan ay nagtatagumpay sa kalupitan. Ang talento ay lumalampas. Sa paghuhusga at ang pag-ibig ay maaring magbago ng mundo. Tiningnan ni Miggy ang makasangkapan ni Rafael at gumawa ng isang tahimik na pangako. Ipaparangal niya ang regalong iyon sa pagiging pinakamahusay na bersyon na possible, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng naniwala. Dahil sa huli, ang maruming batang may grasa na pinagtawanan, isang ordinaryong umaga, ay nagpatunay ng pinakamahalagang aral. Ang talento ay hindi nangangailangan ng kayamanan upang sumikat, kailangan lamang ng oportunidad. At kapag ang oportunidad na iyon ay nakahanap ng pagsisikap, kapakumbabaan at malinis na puso, walang puwersa na makakapigil sa tagumpay. Ang masumunod na buwan ay ganap na pagbabago. Ang taliray na aking benchmark hindi lamang sa kapitbahayan, kundi sa buong lungsod. Ang mga customer na may luxury cars ay pumipila para serbisyuhan ni Miggy at Mang Jose, ngunit hindi nila kailanman inabandona ang mga dating customer. Patuloy na dinadala ni Aling Nena ang kanyang taxi, ni Aling Beatriz ang kanyang Toyota Vios at lahat ay nakakatanggap ng parehong marangal na pagtrato. Si Charla ay naging mahalagang bahagi ng team. Nag-aral siya ni automotive mechanics na ang may obsessive na dedikasyon at si Miggy ay isang matiyagang guro. Sa hapon, pagkatapos ang kanyang klase sa high school, dumating siya sa talyer at nagtatrabaho hanggang magsara. Ang relasyon sa pagitan nila ay nag-evolve mula sa pagkakaibigan patungo sa isang mas malalim na bagay. Sila ay parang magkapatid, pinagsamangang pagmamahal sa mga makina at sa paggalang sa isa't isa. Alam mo ba kung ano ang pinakamahusay dito? Sabi ni Carla isang araw, habang naglilinis sila pagkatapos ng mahabang araw. Hindi lang ang matuto ng mekanika, kundi ang matuklasan na maaari akong maging higit pa sa anak na mayaman ng isang negosyante. Maaari akong maging kapakipakinabang. Palagi kang kapakipakinabang, sagot ni Miggy. Kailangan mo lang hanapin ang iyong layunin at tinulungan mo akong hanapin iyon tulad ng pagtulong mo sa tatay ko na muling hanapin ang kanyang layunin. Ganap na nagbago si Don Emilio. Ang kalamigan na nagpapakilala sa kanya mula nang mamatay si Rafael ay nawala. Mas kaunting oras ang ginugugol niya sa opisina ng Santiago Luxury Motors at mas maraming oras sa talyer. Hindi dahil kailangan niyang mag-supervise, kundi dahil talagang nasiyahan siya na naroon. Nakuha niya ang passion na nagdala sa kanya sa mundo ng automotive sa unang lugar. Isang hapon, habang pinamamasdan si Miggy na nagtatrabaho sa isang Ferrari, naramdaman ni Don Emilio ang isang pamilyar na presensya. Parang naroon si Rafael, nakangiti,
Ipinagmamalaki na makita na sa wakas ay natagpuan na ng kanyang ama ang kapayapaan. Okay ka lang, Dad? Lumapit si Carla. Napansin ang luha sa mata ni Don Emilio. Mas higit pa sa okay, anak. Sa unang pagkakataon sa loop ng 5 taon, kumpleto ako. Ang unang anibersaryo ng partnership ay minarkahan ng isang espesyal na seremonya. Tinapos ni Miggy ang kanyang unang taon sa Ateneo de Manila High School na may pinakamahusay na grades sa kanyang henerasyon. Sa edad na 13, nakapagbigay na siyang ilang lecture tungkol sa automotive mechanics sa mga pampublikong paaralan, inspirasyon sa daan-daang kabataan na abutin ang kanilang nga pangarap anuman ang kanilang kalagayan. Mga ginang at gino, anunsyo ni Don Emilio sa harap ngang mahigit 300 katao sa event hall na kanilang inupahan. Isang taon na ang nakakaraan, nakilala ko ang isang bata na nagturo sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa kanyang bank account, kundi sa kanyang karakter. Hindi lang iniligtas ni Miguel Santos ang sasakyan ko noong araw na iyon, iniligtas niya ako. Pumalakpak ang maraming tao habang umaakyat si Miggy sa entablado. Nahihiya pa rin sa dami ngang atensyon. Ngayon, patuloy ni Don Emilio, gusto kong ipahayag ang pagpapalawak ng ating proyekto. Ang Reyes Auto Works ay magbubukas ng 3 bagong training center sa iba't ibang barangay ng lungsod. Bawat isa ay mag-aalok na libreng kurso sa automotive mechanics para sa mga kabataan na walang kakayahang pinansyal. Dahil kung may Miggy sa kapitbahayan na ito, may daan-daan pa sa buong lungsod na nahihintay ng kanilang oportunidad. Napakaring ang palakpakan. Umiyak si Mang Jose sa unang hilera, hindi makapaniwala kung paano nagbago ang kanyang buhay. Mula sa isang mekanikong may utang, malapit nang mawala ang lahat, ngayon ay co-owner na siyang isang maunlad at respetadong kumpanya. Ngunit higit pa sa pera o tagumpay, ang pinakamahalaga sa kanya ay makita ang kanyang anak na masaya. Natutupad ang mga pangarap na may maliwanag na kinabukasan sa harap. Nang gabing iyon, pagkatapos ng selebrasyon, ang apat, sina Don Emilio, Carla, Mang Jose at Miggy, ay umakyat sa rooftop ng renovated na gusali ng Talyer. Ang Metro Manila ay nakalatak sa kanilang harapan, milyon-milyong ilaw ang kumikislap sa dilim. Naalala niyo po ba ang araw na nakakilala tayo? Tanong ni Don Emilio. Paano po namin makakalimutan? Tumawa si Miggy. Akala niyo po ay manloloko ako, at akala ko ay mayabang ka at impossible, dagdag ni Mang Jose. Ako nga, aminin ni Don Emilio ng walang hiya. Pero ipinakita niyo sa akin ang isang salamin na ayaw kong makita. Ipinakita niyo sa akin na naging ako ang isang tao na hindi makikilala ni Rafael. Dad, sabi ni Carla, hinawakan ang kanyang kamay. Ipakmamalaki ka ni Rafael sa taong ikaw ngayon. Ipinakmamalaki kita. Niyakap ni Don Emilio ang kanyang anak, pagkatapos ay iniabot ang kanyang nga braso para isama sina Mang Jose at Miggy. Ang apat ay nanatili doon na makakayakap. Nakatingin sa lungsod na naging saksi sa kanilang pagbabago. Alam niyo po ba ang natutunan ko ngayong taon? Sabi ni Mang Jose, na ang pamilya ay hindi palaging galing sa dugo. Minsan ito ay galing sa mga pangyayari, sa kapalaran, sa kagustuhan ng dalawang estranghero na tumingin lampas sa kanilang mga pagkakaiba. Hindi na tayo estranghero, sabi ni Don Emilio. Tayo ay pamilya, at ang mga pamilya ay nagtutulungan, nag-alaga, lumalago ng magkasama. Tiningnan ni Miggy ang mailaw ng lungsod at inisip ang lahat ng mga bata doon sa lahat ng mahihirap na barangay na may talento, ngunit walang oportunidad. Inisip niya kung paano ang isang sandali lamang, isang nasirang sasakyan, isang mapanganib na pusta, isang inabot na kamay, ay nagpabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buhay ng maraming tao. Ilaan ko ang aking buhay sa ganito, sabi niya ng may paninindigan, upang hanapin ang mga batang may talento, ngunit walang boses, upang bigyan sila ang ibinigay ninyo sa akin. Hindi mo iyan gagawin ng mag-isa, sabi ni Carla. Sasama ako sa iyo, sasama kami sa iyo, pagtutuwid ni Don Emilio. Simula pa lang ito, lumipas ang mataon. Nagtapos si Mig ng Ateneo ng may karanggalan. Nakakuha siya na buong scholarship para mag-aral ng mechanical engineering sa UP Diliman. Sa edad na 22, natanggap niya ang award para sa pinakamahusay na mechanical engineering student sa bansa. Sa entablado na may hawak na award, pinasalamatan niya ang aking tatay Jose na nagturo sa akin ng lahat, si Don Emilio Santiago na nagbigay sa akin ng mga oportunidad at si Rafael na kahit wala rito ay nagbigay inspirasyon
sa akin na huwag kailanman sumuko. Ang Reyes Auto Works ay may 12 units sa Metro Manila. Bawat isa ay nag-alok ng libreng kurso. Nagtatrabaho ng mga kabataan sa kapitbahayan, pinapanatili ang pilosopya, mahalaga ang kita, ngunit walang presyo ang dignidad, pinamamahalaan ni Mang Jose ang kumpanya sa tabi ni Don Emilio. Sila ay higit pa sa mga kasosyo, sila ay makapatid. Si Carla ay naging mechanical engineer na nagtatrabaho sa Santiago Luxury Motors, ngunit gumugugol ng mga weekend sa talyer na nagtuturo ng libre. At si Miggy ay naging eksakto sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Hindi lamang isang napakagaling na mekaniko, kundi isang pambihirang tao na gumagamit ng kanyang talento upang itaas ang iba, dahil ang malupit na pusta na iyon ay naging pinakamagandang kwento ng pagtubos na nakita ng Pilipinas. At sa bawat pagkakataon na tinatanong si Miggy kung ano ang kanyang pinakamahusay na pag-ayos, sumasagot siya, hindi ang Rolls-Royce. Ito ay ang pag-ayos ng pusong isang tao na nakalimutan kung paano magmahal at bilang kapalit. Inayos niya ang buong buhay ko. Sa orihinal na talyer, na ngayon ay ginawang museo at training center, may isang plaketa sa dingding. Dito nagsimula ang lahat. Kung saan ipinagpatunay ng isang bata na ang talento ay walang hangganan, kung saan nakahanap ng pagtubos ang isang tao, kung saan ipinanganak ang isang pamilya mula sa pinaka-improbable na mga pangyayari. Naway palaging maalala ng lugar na ito. Isang pagkakataon lamang ang makapababago ng mundo. At bawat araw, daan-daang kabataan ang dumadaan sa pintuan na iyon. Tinitingnan ang plaketa na iyon at naglakaslop na mangarap dahil kung nagawa ito ni Miguel Santos, kaya rin nila. At iyon sa huli ang tunay na pag-ayos. Hindi nga maasasakyan, kundi nga maapag-asa, hindi nga makina, kundi nga buhay, hindi nga makina, kundi nga makapalaran.